Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 28, "Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear." Nais kong ibahagi sa gabing ito ang mahalagang bagay na madalas nating naririnig pero minsan hindi natin lubos na isinasa puso, which is yung reverence to God. So, sinearch ko po sa Google, ano ba yung meaning ng reverence. So, ang sabi po ni Google, ang reverence po means deep respect, honor, or admiration for someone or something. Pwede rin po ang meaning ng reverence, profound respect with humility. Sa ating verse po na binasa, ang reverence ay ang paggalang o takot at pagpapahalaga sa Diyos. And we show reverence through our action, respect, humility, and worship. So, minsan nakikita din po natin yung reverence, minsan dinidikit nila sa unahan ng mga pangalan nila, most especially sa mga pare. So, pero po, para po sa atin na nag-aaral ng Biblia, ang salitang reverence, we do not use it as a name or title for people. Because attaching reverence or reverend to a person's name is not found in Scripture. Pero makikita po natin to na ginamit para po sa pangalan ng ating Panginoon. Makikita po natin yun sa Psalms 111 verse 9. Buksan po natin. Ang sabi sa Psalms 111 verse 9, "He sent redemption unto His people. He had commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name." So, makikita po natin yung salitang reverend is only used para po gamitin sa pangalan ng ating Panginoon. So, kung gagamitin po natin to sa pangalan ng isang tao, hindi po tayo sapat or hindi tayo worthy to have this kind of title. Only the Lord God can have this kind of title. But we can also see sa Bible the word reverence sa ating mga parents, sa elders, and sa authority. Makikita po natin ito sa Old and New Testament. Sa Old Testament po, makikita natin sa Leviticus 19 verse 3, ang sabi po doon, "Ye shall fear every man, his mother and his father, and keep my Sabbaths. I am the Lord your God." Hindi man exactly sinabing reverence dito, but yung salitang fear, it shows reverence sa ating mga magulang and sa man, his mother, and his father. So, it means respect and reverence yung fear na binanggit dito. Pero in the New Testament naman po, Paul teaches reverence in relationship. Sabi po dun sa Ephesians 5:33, "And the wife see that she reverence her husband." So dito po, yung reverence naman na ginamit is about sa mag-asawa, na ang asawang babae should give respect sa kanyang asawang lalaki. So, ito po, yung reverence na ginagamit dito, para clear lang po sa atin, is hindi naman dinugtong sa pangalan ng tao, but it is an action of respect sa mga ating mga magulang, sa mag-asawa, sa asawa niyang lalaki. Pero makikita natin, to the verses na binasa natin, reverence is about respect. So, ang ating Diyos ay hindi tulad ng ordinaryong tao na pwede nating lapitan ng pabiro o walang respeto. Let us remember na when we are talking about the Lord Jesus Christ, He is not just somebody na parang kakilala lang natin or just an ordinary person. But let us remember that He is the King of Kings and Lord of Lords, and He is also our Creator.
Kaya dapat siya ay igalang at sambahin ng may buong puso at pagrespeto. So ngayong gabi po, naggawa po ako ng 3 points para po mas mag-intindihan natin yung about reverence of God. So una po is yung recognizing who God is. Second, obeying His commandments. And third and last is worshiping Him in daily life. So una po is reverence is recognizing who God is. Sabi po sa Psalms 111 verse 9, He sent redemption unto His people. He had commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name. So ang pangalan ng Panginoon ay banal at kagalang-galang. Kapag sinabi nating reverence, hindi ito basta simpleng pagrespeto. Tulad nga ng nakita po natin sa Google, it is a deep respect. Hindi lang yung parang regular na respect na binibigay natin sa isang tao, but higit pa ron na respeto. Ito ay ang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. So imagine na lang po natin, kapag tayo ay humarap sa isang presidente o sa isang hari. So natural na tayo yung magbibigay ng galang. So kapag humarap tayo sa isang hari, ano po ba yung mga preparation na may mga preparation tayong ginagawa kasi kapag haharap tayo sa hari or presidente, let's say for example, sa presidente ng Pilipinas, haharap tayo. Siyempre, bilang isang ordinaryong Pilipino, parang it's an honor na mamit mo ang presidente. So may mga preparation tayong ginagawa. So we prepare ourselves, siyempre una doon, yung ating pananamit. So mag-aayos tayo ng ating kasuotan. Posible, bibili pa tayo ng bago, yung magiging presentable tayo pag humarap tayo sa nakakataas. We also prepare a gift. Siyempre, hindi tayo pupunta ng walang bit-bit. So parang nakagaugalian na kahit noon pa, di ba, pag pumupunta sa hari, laging may dalang something na ibibigay. We act demure. So minsan, kahit hindi natin yun yung pagkatao, yung seryoso tayo, minsan, yung andun yung personality natin na makulit, pero when we face someone na alam mo, mataas yung posisyon, we act demure, we act accordingly doon sa lugar, and we show respect doon sa ating kausap. So, yun ang mga bagay na ating ginagawa kapag tayo ay humaharap sa isang may mataas na katungkulan na tao. Pero ang tanong po dito, paano kaya ang gagawin natin kung tayo ay haharap sa ating Diyos na lumikha sa atin? Siya ang nagbigay ng buhay sa atin, and most especially, siya yung ating tagapagligtas if we are professing Christians. So, masigit po ba ang preparation na ginagawa natin when we are doing something for the Lord compared if we will be facing someone na may katungkulan na tao lang? So, let's check ourselves kung paano po ba yung ating pagsamba sa ating Panginoon. So, isang example po na nagpapakita ng reverence is si Moses. So makikita po natin yung reverence ni Moses nung siya po'y kinausap ng Panginoon through the burning bush. So makikita po natin yun sa Exodus 3:5. Ang sabi po dun sa Exodus 3:5, "Draw not hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground." So, makikita po natin doon na nung humarap si Moses sa Diyos, pinatanggal po sa kanya yung sapatos o tsinelas sa suot niya. So, pinapakita po doon na yung pagrespeto ni Moses sa pagharap sa Panginoon. Kasi kung nasaan man ang Panginoon, it is a holy place. And we should respect that kasi kakausapin niya ang Panginoon na banal. Actually, kung babasahin pa po natin yung buong Exodus 3,
makikita po natin doon, hindi nga maharap ni Moses ang Panginoon sa sobrang holy niya. Tinakpan niya pa yung mukha niya. Pero, no, di ba nung bumaba din siya, parang nagliliwanag yung mukha niya dahil because of the holiness of the Lord. So, yun po. Ganun kahuli ang ating Panginoon. Kaya po, sa ating pong mga Kristiyano, lalong-lalo po tayo sa atin, ito po ay magandang reminder sa atin na huwag po nating gawing biro ang Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon most especially. Kasi minsan, may naririnig tayo na Christian na pero ang expression is OMG. Kaya kapag may narinig po tayo, may nag-OMG, pagsabihan po natin kasi para po yan sa kanyang paglago. Kasi hindi maganda na ang Kristiyano, ang expression is OMG. Kasi ang biro na OMG is showing disrespect sa Panginoon. Sabi nga sa Exodus 27, using the Lord's name in vain is showing disrespect. So, kahit 3 letra lang po, pero disrespect na po yan sa Panginoon. Kaya bilang Kristiyano, wag po natin itong gagawin. Kapag tayo po ay nananalangin, especially ngayon, prayer meeting, it is a privilege na tayo po ay merong parang way para makausap ang Panginoon through prayers. Huwag po natin itong gawing casual lang. Kasi syempre, minsan tayo mga Kristiyano nagiging casual na lang kasi lagi natin ginagawa eh. Pero sana wag po natin kalimutan, kahit lagi natin ginagawa, we're doing it for the Lord. At lumalapit tayo ng may kababaang loob. So, yun po. Nawa makita natin ang holiness ng Panginoon as we see how holy is He. We should give reverence sa kanyang pangalan. Second po is reverence is shown through obedience. Sabi po sa Ecclesiastes 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ang tunay na reverence ay hindi lamang panlabas na kilos. Ang tunay na reverence ay nakikita sa pagsunod natin sa kanyang mga inuutos. So, hindi lamang po siya sinasabi, but most especially, nakikita po ito sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Parang sa magulang po natin, kapag sumusunod tayo sa magulang, ibig sabihin, we respected them. Pero kung di tayo sumusunod, kaya po nagagalit ang magulang kasi di tayo sumusunod, di natin sila nire-respeto. So, yun po yung nun. Pero makikita rin po natin, isang example din po ng reverence and obedience. Ito, mahirap na obedience po ito, yung kay Abraham. Ito po yung time na siya po ay kinausap ng Panginoon na i-offer niya yung kanyang nag-iisang anak na si Isaac. So, the Lord asked Abraham to sacrifice Isaac. We know na, syempre, kapag nag-iisa mong anak, ang tagal nilang inantay yun si Isaac ni Abraham at ni Sarah. Pero the Lord asked Abraham na gawing sacrifice si Isaac. Pero makikita po natin doon, si Abraham is nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Pero makikita rin po natin sa kanyang obedience, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon because God provided a ram as a burnt offering and blessed him greatly. So, hindi lang po pala na, hindi lang po dahil sa pagsunod natin ay, dahil sa obedience natin, tayo po ay binibless ng Panginoon. Of course, hindi dapat ganun yung ating thought lagi. Pero ganun ang Panginoon If we are obeying Him, ang katapat po nun is He blessed yung kanyang mga anak. Yun po. So, and doon yung blessing kapag sumusunod, pero ganun din po, galit ang Panginoon kapag sa mga hindi sumusunod. Katulad po nung kay King Saul. So, makikita dun po sa binasa ko, si King Saul is hindi siya sumunod sa Panginoon kasi inutusan siya na lipulin yung yung Amalekites. So, he spared King Agag, the king of Amalekites, and yung mga magagandang sheep. Pero kasi ang utos sa kanya ng Panginoon is to utterly destroy all that they have
and spare them not. So wala pong ititira. Pero makikita po natin doon, kung babasahin po natin yung 1 Samuel 15, na si King Saul ay hindi niya po pinatay si King Agag, and at the same time, pinili niya yung mga magagandang sheep. And nung kinausap siya, nagalit kasi ang Panginoon doon eh. Kinausap si Samuel, and si Samuel, kinausap niya si King Saul. Ang sabi naman ni King Saul, ang reason na binigay niya is, he will offer it sa Panginoon. Pero ang commandment ng Panginoon kasi is clear na walang ititira kahit isa. Pero dahil sa kawalan niya ng reverence sa Panginoon ay tinanggihan or inalis siya sa pagiging hari. Sabi nga po ni Samuel sa kanya, obedience is better than sacrifice. So, minsan, magandang reminder to sa ating mga Kristiyano eh. Minsan sumusunod tayo, pero minsan may iniisip tayo, mabuti na may iniisip natin eh. Na para ito sa Panginoon, mas makakabuti ito sa mga kasama natin, sa kapwa natin. Pero hindi yun yung pinag-uutos ng Panginoon. So, yun nga. It is a reminder for us na sumunod na lang tayo. Huwag na tayo gumawa ng extra step na hindi naman pinag-uutos sa atin. Mabuti man intention natin, pero kung hindi tayo sumunod sa clear instruction sa Bible, sa salita ng Panginoon, wala, ganun din. We will still fall into sin. At ang masakit pa doon, may parusa po yun kapag may kasalanan. Sa atin naman pong mga magulang, kung yun nga po, tulad na nabanggit ko kanina, when we respect our parents, we obey them. And ganun din po sa ating Panginoon. Ang ating panggalang ay nasusukat sa ating obedience. Kung sinasabi ng Diyos na huwag tayong gumawa ng masama, maliit na bagay o simpleng dishonesty, huwag po natin yun gawin. Kung sinabi ng Diyos na mahalin ng kapwa, yan po, ito po yung pinakamagandang example po sa atin. Kasi sometimes yan po yung pinakamahirap natin gawin eh, mahalin yung ating kapwa na may ginawa sa ating masama. Kahit mahirap po silang mahalin, ipakita natin ang pag-ibig ni Kristo. Paano po natin ipapakita yon? Let's pray for them. Kasi that's the least that we can do na pwede nating gawin para sa kanila. Kaysa naman yung babanata natin or gagawa tayo ng di maganda, well, that's against sa pinag-uutos ng Panginoon. Reverence is not a lip service, at dapat ito nakikita sa ating pamumuhay. So we should live honestly kahit wala nakakakita. Iwasan ang compromise sa maliit o malaking bagay. Ito po, minaalala ko lang po nung dati. Actually, na-share ko na po ito dati nung ako yung nag-life application. Naalala ko lang po muli about sa compromise is yung about kapag, tulad ito, pag prayer meeting. Ako po yung nagtatrabaho pa noon sa labas. And napapansin ko, kapag may yaya yung boss, like mag-dinner out, minsan syempre parang sa isang nagtatrabaho, exciting yun kasi libre yun ng boss mo eh. Yung pag libre ng boss, yung mga kinakainan nyo, yung mga hindi ganun na, hindi naman Jollibee, yung mga mamahaling kainan. Pero napapansin ko, every time na magyayaya sila is may prayer meeting pagpauwi na prayer meeting. Kinausap ko yung kasama ko na kawork ko dati. Sabi ko, pangalan nun si Bianca. Sabi ko, Bianca, di ako pwede kasi may prayer meeting kami. Tapos parang next month ulit, ganun ulit, Wednesday. Tapos yun sinabi ko ulit na may prayer meeting kami. Actually, kasi dati namin church, Thursday po. So, sinabi ko, may prayer meeting kami niyan. Tapos, kada sabi ko po nun, actually, parang ang ginawa po nila is, alam na nila that sa ganong araw, hindi ako pwede. So, they adjusted na lang yung araw na pwede ako na Pero, hindi ko may na dahil sa akin yun. I know, it is God na tumulong sa akin to stand boldly para sabihin yung Kasi once na nag-compromise tayo na isang beses, umuo ako ng isang beses doon sa pagkakataon na yon.
na isang attend ako na hindi ako umattend ng prayer meeting, sumama sa kanila. Iisipin na nila na, ay, pwede naman pala yan mag-absent ng isang beses eh. So mauulit at mauulit hanggang sa hindi ka na makakaalis dun sa ganung senaryo mo. So yun po, magandang reminder po that iwasan po natin ng compromise kasi in the long run, yung mga maliliit na compromise po na yun, magiging malaki po yun hanggang sa compromiser ka na regular mo nang ginagawa. So reverence kay God means obedience and not excuses. So yun po, kapag tayo po ay nare-rebuke minsan, we make excuses because hindi tayo sumusunod sa Panginoon. And para po sa ating last point is, reverence is practice in worship and daily life. Sabi po sa Psalms 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. So reverence is expressed in our worship. Kapag tayo ay nasa church, huwag nating gawing casual ang ating pagsamba. Tandaan natin, hindi ito pasyalan, hindi ito simpleng gathering or social gathering lang. Ito po ay pagtitipon upang luwalhatiin ang Diyos. Pero higit pa roon, reverence is not only every Sundays. It is for every day sa ating mga tahanan, sa ating work, sa school, ng mga nag-aaral, dapat makita na may takot tayo sa Diyos. So, isa po dito na makikita po natin na wala po siyang reverence or actually, parang nagkamali po siya dito, si Uza. Makikita po natin kung ano ba yung nangyayari pag parang we are disrespecting yung mga bagay na pagmamayari ng Panginoon, which is the holy things. Si Uza, yung nagtatransfer po sila ng Ark of the Covenant dahil parang nakita niya na umalog. So parang gusto niya alalayan. So maganda po yung maganda yung puso niya na ayaw niyang mahulog yung Ark of the Covenant. Pero pinapakita po dito that this thing, the Ark of the Covenant is holy and he is not worthy to touch it. Kaya ang nangyari po, he was struck dead. At makikita po natin dito na hindi pwede natin gawing casual yung mga bagay na para sa Panginoon. Sa atin po ngayon po sa modern days, sa ating pong timeline po ngayon, sa ating po nilalakaran ngayon, we have a church. And syempre, ang pagrespeto po natin sa church is, yun po, inaayos po natin kung ano yung meron tayo sa church. It is a blessing na meron po tayong church property na pinagkaloob. And as we give reverence, as we give our concern sa Panginoon sa kanyang mga pinagkakaloob, we show concern kung ano yung meron tayo. And I thank God, I praise God sa ating mga men, including sa initiative ng ating pastor na unti-unti inaayos po natin yung ating church building. And hopefully, and sa awa ng Diyos, ay by the grace of God, ay makompleto at maging maayos po and presentable po itong ating bahay panambahan. So, gayon din po sa atin po. When we come to church, let us always prepare and ready ourselves every time because we will worship our Lord and Savior. So, isa pa pong example ng reverence sa ating Panginoon is yung kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po ay, nung ipinag-utos ni King Nebuchadnezzar na mag-bow down doon sa golden image sa lahat ng kanya nasasakupan. So makikita natin yung reverence ni Shadrach, Meshach, and Abednego kasi hindi po sila nag-compromise. Actually, wala po sila sa lugar na kung saan talaga sila. Kumbaga nasa foreign land sila. Pero makikita po natin, kahit yung hari pa mismo yung nag-utos, hindi pa rin tumayo po sila. They stand boldly sa kanilang faith. At di po sila lumuhod doon sa golden image na yun. Pero ang nangyari po is, pinatapon po sila doon sa fiery furnace.
Pero the blessing dito is hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Iningatan po sila, dineliver po sila. Actually, yung pinagtapunan sa kanila fiery furnace is grabe po yung init. Kahit yung nagtapon po sa kanila, nasunog. Pero makikita po natin, ang protection ng Panginoon ay pinagkakaloob niya sa kanyang mga anak. And sa kanilang pagsunod, ay hindi po sila pinababayaan ng Panginoon. Wherever we are, hopefully, we stand boldly with our faith. So in application naman po sa ating sa mga atin na nagwo-work, kasi ang reverence should be practiced sa ating araw-araw na pamumuhay sa mga nagwo-work. Kapag tayo po ba ay nagtatrabaho, masipag lang po ba tayo pag may nakatingin na supervisor or boss? So hopefully hindi po tayo ganon bilang isang mga Kristiyano because it is part of reverence. At hindi ito reverence kapag hindi po tayo consistent sa ating mga ginagawa para sa Panginoon. Kung walang nakakakita, kahit walang nakakakita, we should always do what is right sa harapan ng Panginoon because we know that God is always watching at kapag tayo po ay gumagawa ng di maganda, ang Panginoon po ay nasasaktan kasi hindi po tayo sumusunod sa pinag-uutos niya. Sa ating simbahan naman po, let's be part sa ating mga gawain, sa ating mga ministry, sa pag-attend sa mga services, and ugaliin po nating makinig ng mabuti at makinig ng may focus. Kaya po maganda po yun, no? Pinopost po dyan lagi sa screen na before mag-start yung preaching, na i-silent po natin yung phone. And para hindi po tayo didistorbo habang nakikinig sa salita ng Panginoon. Because ating pakikinig sa salita ng Panginoon is showing reverence sa Panginoon kasi we give importance sa kanyang salita. And we cherish yung bawat salita and yung messages na naririnig po natin every time na may tumatayo po dito sa pulpit. And sa ating naman po mga tahanan, pwede nating ipakita ang reverence sa ating Panginoon through our lifestyle, sa ating pananalita, sa ating attitude, and pakikitungo sa mga nakakasama po natin. And ang reverence po sa isang Kristiyano ay hindi lamang po siya optional. Especially tayo po mga Kristiyano, lagi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, and marami na po tayong alam sa Bible. So, dapat hindi lang po natin ito binabasa, bagamat ito po ay ating isinasapamuhay. So, dun po sa ating 3 points, kilalanin natin kung sino ang Diyos na banal at dakila. Ipakita natin ang reverence sa pamamagitan ng ating pagsunod. And lastly, i-practice natin ito sa ating worship at pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi nga po sa Proverbs 9:10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding." Kapag tayo po ay may reverence sa Diyos, magkakaroon tayo ng tamang pananaw, tamang lifestyle, tamang direksyon sa buhay, at gawin nating lifestyle ang paggalang at takot sa ating Panginoon. So, it is a challenge for us po, actually a challenge for me din, to check myself, to ask myself na kung sa aking bang pananalita, sa aking attitude, sa aking obedience, sa aking bang pag-worship sa Panginoon, nakikita ba yung reverence ko sa ating Panginoon. So, nawa, maging reflection po sa bawat isa sa atin ito, every time that we are going here sa ating panambahan, is it just a casual na trato natin kapag nandito tayo? Or we are giving reverence or a deep respect every time that we are here sa church? Siyempre, hindi lang po yan sa church, but dapat yung reverence must be shown sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. We are giving reverence sa ating Panginoon. So nawa, hindi lang po ito makita ng mga tao na nakakakita sa atin, but most especially, makita po ito ng Panginoon na tayo po may paggalang at respeto po sa Kanya. So yun lamang po para sa ating message. And let's close in prayer.